kamusta na po kayo? At sana ay nakakangiti pa kayo ngayon at nakakatawa pa dahil dito sa mga pangyayari sa bansa natin na kulang na lang limasin na nila yung kaba ng bayan na wala na nga naitira, gusto pa nilang talagang limas na. At ang sasaya na siguro ninyo mga hayop kayo, no? Dahil habang naglalangoy sa baha itong mga kababayan natin at habang natutulog sa mga kalsada itong mga kababayan natin, siguro ang saya-saya ninyo dahil at least natupad na ninyo yung inyong mga pangarap na pagnakawan ang bayan natin. Ewan ko kung anong klaseng tao meron kayo, kung anong klaseng konsensya meron kayo, o talagang sadyang wala kayong konsensya. Siguro ang sasaya ninyo, pero sabi ko nga, kagaya po nito, makiramdam po kayo dahil dito sa mga rally ngayon ng Iglesia ni Cristo ay kung ito po ay pagkatapos nilang malaman na ang mastermind pala ng nakawan sa gobyernong ito ay si Bangag, well, baka magbago yung desisyon ng Iglesia ni Cristo na sa halip na manawagan na stop na yung mga korupsyon na yan, baka ang ipanawagan na nila ay lumayas ka na dyan, Marcos. Hindi natin alam, pero di ba po nakapagbigay na ako sa inyo ng nakikipagpustahan pa nga ako. Hindi magsasabi yan na resign, Marcos. At ang sasabihin lang ng mga Iglesia ni Cristo, sasabihin lang na kinukundina namin ang talamak na nakawan sa gobyernong ito. Ngayon ay lantad na talaga namang kaliwat kanan ang nakawan. Yan ay kinukundina ng lahat ng kaanib ng Iglesia ni Cristo. Sabi ko nga po, kung yan lang ang ipapanawagan ninyo, pagkundina sa mga makakapalang mukhang ito, hindi na po tatalab kahit kailan yung mga pagkukundina, pagpapahiya o pagpupuna sa mga magnanakaw nito. Dahil talagang sobrang napakakapal na talagang pagmumukha nito mga animal na ito. Tingnan nyo. Kunwari, magsasabi na mahiya naman kayo. Diba? Sabi niya sa Suna. Bakit hindi niya isinali yung sarili niya? Mahiya naman ako na pinagnakawan ko ang gobyernong ito na sa pamamahala ko ng 100 billion pesos. See? Dapat ganun na sinabi mo. Hindi yung sabihin mahiya naman kayo. Nagturo ka pa, ayun pala ikaw ang mastermind. Nakakakon kayo. But anyway, mas maganda na rin yun para mapagbigyan yung iyong bisyo na hindi mapalyahan yung bunganga mo sa pagsinghot o paghigop ng tsaa or Coca-Cola. Ang kapal ang mukha mo. Sobra-sobra na yan, Mr. President. Iyang pagnanakaw mo na yan, kahit na hindi mo na kayang ubusin, iyang 100 billion na yan. Kahit pa higupin mo ng higupin, kahit anong klaseng ng Coca-Cola, ay hindi ka pa rin mauubusan. O yan. Parang ikaw ay isang dagat na kahit kailan ay hindi na matutuyuan sa dami ng kinulimbat mong pira sa bayan natin.
Yun ba ang sinumpaan mong tungkulin na sa halip na protektahan ang iyong mga kababayan, ikaw pa mismo ang pumapatay sa kanila? May mga ina-announce kayo na tinulong ninyo sa Cebu, sa Bicol na nasalanta ng lindol, nasalanta ng bagyo. Puro naman pala kabulastugan at wala naman po palang tulong ang natanggap nitong mga kababayan natin na salanta. Talagang dinapaan nyo na lahat. Kayo lang ang anak ng Diyos sa mga ginagawa niyo. Pero hindi po itinuturing na anak ng Diyos yung mga ganyang pag-uugali na walang konsensya, kundi kayo yung mga anak ng mga satanas. Daig pa kung sino pa, or anak pa ni Lucifer o kung sino pa. Kaya naman sobra-sobra na po yung paghihirap natin mga kapwa natin Pilipino. Napakarami na pong naghihirap nating mga kababayan. Marami na rin po, parami na rin po ang walang masaing nating mga kababayan. Nasaan ang konsensya ninyong mga politiko? Mapasenador, mapa-congressman, mapa-presidente, wala ka na talagang mapili sa mga hayop na to. Lahat na yata ng nasa kadimonyo o pag-uugali ng kadimonyo na sa inyo na lahat. Kayong mga pinangalanan na mga kawatan kayo, ni ultimo nga nagpaabot kayo ng tulong sa Cebu, or mga individual na mga congressman at saka mga senador, hindi nyo man lang nagawang mag-abot ng tulong ng personal ninyo. Total, yung naman personal ninyo na yan ay pinagnakawan lang din ninyo. Sa totoo lang, wala po kayong pag-aari na dahil yung kung ang pagbabasihan lang natin sweldo, nako po, hindi po magkakasya ang sweldo ninyo. Gaano mang kalakihan, kasi nga napakarami ninyong mga bisyo. Nandyan na lahat. Panlalalaki ninyo, pambababae ninyo, nandyan na lahat. So, paano nga magkasya yung mga sweldo? Tapos, magnakaw pa kayo sa pamamagitan ng pandaraya ng insertion na yan. Gaya nitong pandak na Grispo na ito. Imaginin mo, nagawa pa niya mag-insert at kasama nga ito si Saldico at pinangalanan nga yan si Grispo. Akalain niyo ba itong papandak-pandak na ito kawatan pala? Sa sarap ng buhay ninyo. Ang sasarap ng buhay ninyo. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ninyo sa tuwing ipinapakita sa balita yung mga kalagayan ng mga kababayan natin sa Cebu at saka dito sa Bicol. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ninyo. Pero sa pantaha ko, wala, didma. At sasabihin nyo, bahala na magkamatay, mga babayan natin diyan. At wala kayong pakialam. Ganun po ang mga pag-uugali nitong mga magnanakaw na ito. Wala na pong natira sa Kongreso na congressman. Lahat po ay magnanakaw na yung mga yan. Ganun din po dito sa Senado. So, ngayon, ang sasabihin pa ni Lacson na hindi raw basihan yung ikinanta ni Saldico.
Bakit hindi basihan? Ikaw, Lacson, narinig mo yung sinasabi ni Juan, ni Saldico na pinatututuhanan niya lahat ng sinabi ni Gutisa dyan sa Senado nung siya ay nag-appear. Mabuti na lang at hindi nag-appear na dyan si Gutisa. Which is balitang-balita na kapag ka nag-appear yan, pwede niyang baliktarin yung kanyang unang sinumpaan at babawiin niya yung kanyang mga sinumpaang yan. Mabuti naman at hindi na siya pumunta dyan. At dahil kung pumunta dyan at binawi niya yon, Diyos ko po, wala na talagang natirang mga tao rito na matitino. Lahat ay kayang bayaran, lahat ay kayang patahimikin nitong bangag administration ito. Marami na pong nasalanta natin mga kababayan. So ano pa ba inaantay natin? Ano pa ba ang inaantay ninyo? Mamatay na lang kayo nang hindi man lang kayo lumaban? Sabi ko nga po, matanda na ako. Hindi ko na po kaya yung makipagbalyahan diyan sa rally. Pero malaki po ang maitutulong ko pagdating sa ibang bagay. Sinisigurado ko po yan. Nandyan po all the way yung aking tulong. Hindi yung tulong na makikipagsuntukan, makikipagbarilan. Hindi po. Sinasabi ko, tinutukoy ko dyan, hindi man ako makasali dyan sa mga balyahan na yan or patayan na yan kung sakalit dumating yung panahon, dumating ang oras na magpapatayan na, hindi man ako makasali dyan. Pero ang titiyakin ko sa inyo, mananatili yung lakas ninyo, mananatiling nasa presence of mind kayo. Yun ang pwede kong itulong sa inyo. Ano ibig sabihin nun? Kayo na po mag-isip. Kaya naman po sa lahat ng kung gusto niyo sumali sa rally ng Iglesia ni Cristo, sumali na po kayo. At kung ang ipapanawagan ay palayasin si Marcos. Pero kung hindi rin lang, huwag na kayo sumali. Dahil baka mamaya madamay pa kayo. Dahil unang-una, nag-aantay lamang po ng pagkakataon o tamang oras ang bangag na ito para magdeklara ng marsyalo. Ngayon kung nandiyan kayo, tapos hindi rin lang kayo desidido na makipag-rally at kung ano-anong ipapanawagan ninyo, baka pag nagbitaw ng nag-order yan ng marsyalo, madadampot pa kayo, magkakaroon pa kayo ng kaso. Ang ibig ko pong sabihin dito, kung pupunta sa rally, ang ipaglalaban ninyo, pamilya ninyo, huwag kung ano pa. Ipaglaban ninyo yung kaapihan ninyo at yung kagutomang idinulot ng mga bangag na nasa administration ito. Tingnan mo yung bersamin niya na ang tanda na yan. Tandaan ninyo na mga kababayan. Mawawala din sa pwesto yung mga yan. Pag nawala yan, doon natin kukulig-ligin yung mga yan. Aswang ang putang inang bersamin ito. Bakit ko nasabi na nakaabang ang marsyalo? Una, ang dami-dami ng pulis ang naka-assign. Sinabi naman po, libo-libong mga pulis dyan ang i-deploy. Tapos, nagsabi rin ang itong bangag na hipi ng sundalo, natutulong sila sa kapulisan. Ibig sabihin, yung mga
sundalo na yan, Armed Forces of the Philippines. Ang hindi alam nitong bugok na browner na ito, na wala sa batas at wala kang mababasa sa batas na nakalagay doon na ang ipagtatanggol ng mga sundalo ay ang kawatang presidente. Dahil nag-iisa lang naman yan eh. Wala sa batas yan. Manapa ang sinasabi rito, nasa batas po yan, ipagtanggol nyo ang buong mamamayan at ang inyong bansa. Yan ang sinasabi ng batas. Ngayon, kitang-kita nyo na natalamak na ang pagnanakaw nitong presidenteng ito. Bakit kayo pagtatanggol? Nasaan ang hustisya? Ngayon, kasabwat pa kayo sa pagdideklara ng martial law kung sakali. Mga kababayan, nag-aantay lang po ng kanyan. Nag-aantay lang po yan na magkaroon ng karahasan. At tiyak yan. Ibababa na ang order ng martial law. Pero kung tayo ay pasisindak dyan sa martial law na yan, ano ba yung martial law na yan? Kung totoosin, ilan yung mga sundalo at ilan yung mga kapulisan, ay tapatan lang natin yan, dumugin lang natin yung mga yan eh. Wala na eh. Mas marami naman yung mga Pilipino, yung mga taong ordinaryo, kaysa sa mga sundalo at mga pulis na ito. Paalala ko lang po sa inyo, ang nasa batas ay kailangan nyo ipagtanggol ang mga mamamayan ng republika na kung saan kayo nanumpa ng inyong tungkulin sa pagtatanggol ng bayan. Wala sa kahit na anong konstitusyon nakasulat ang ipagtanggol ninyo ang kawatang presidente. Walang nakalagay. So, tapos sila pa ngayon ang may ganang magdeklara ng martial law. Bullshit. Anyway, ang hirap. Imaginin mo lahat na lang. Billion, trillion of pesos ang winaldas na nitong mga hayop na to. Magmula dyan kay Bersamin, doon kay Mina Pangandaman, at dito kay Ricto at itong Romualdez at Bangag na yan. 5 tao lang ang nagmanipulate ng pera ng bayan. Kasama naman po dyan si Saldico. Hindi ko po ina-absolto rito si Saldico. For your information, nagkasala ka. Dapat lang panagutan mo yung pinagnanakaw mo. Nakipagsabuatan ka, pues kasama ka sa lilikadahin ng taong bayan kapag ka nagkaroon ng pagkakataon. Kasama ka. Hindi ko mo nagbulgar kang ganyan, ay nagpakasasa ka muna. Nilimas nyo muna ang pera ng bayan, tapos ngayon kanya-kanya kayong laglagan. Itong si Romualdez, akala mo nagpapa-inosente. Itong bullshit na ito ay samantalang kayo ang nagsabuatan ng mga animal kayo. Kaya kung kalabisan man itong sasabihin kong ito na dapat pinapatay na kayong lahat, pasensya na po. Sabi ko nga po, kulang ang buhay ninyo sa mga pinahirapan ninyo mga kababayan ko. Kahit pa kayo tadtarin ng pinong-pino, hindi nyo pa rin kayang bayaran yung pagsasaula-ula ninyo, pambababoy ninyo, at panghahamak ninyo sa mga Pilipino. Kulang na kulang.
Kaya nga, sana nga lang, paulit-ulit ko lang po sinasabi ito, magkaroon lang ako ng pagkakataon. Kahit manipis na pagkakataon lang ang ibigay sa akin, sasamantalahin ko yon para lang maisakatuparan ko yung gusto kong lagutin ang hininga nitong mga kawatang ito. Grabe ang mga pinaggagawa ninyo. Kagaya nitong Saldico, bagamat nagbulgar-bulgar yan, aanhin mo, papaano mo gagamitin yung 11 air asset mo, mga helicopter at mga eroplano. Talaga nagpasasa kayo. Tingnan mo yung mga sasakyan ninyo. Yun na lang kontraktor na si Diskaya na yan, 40 yung mga high-end na mga sasakyan na nagkakahalaga ng 50 million ang isa. Imagine mo yan. 100 million pa yung iba. Itong si Tambaloslos na Martin Romualdez na ito, ang sinasabi, wala daw nakaregister na air asset itong Romualdez na ito. Paano nga magkaroon ng pangalan niya ay sa iba naman niya ipinangalan niya? Yung mga helicopter niya. May eroplano at helicopter din po si Romualdez. Bakit ngayon pinapalabas ninyo na hindi nakapangalan kay Romualdez yan? Kayong mga investigador, lalo na kayong mga ICC ng mga busalsal ng mga umuso nyo sa kasinungaling, hindi ko maintindihan kayo. 300 million ang budget ninyo. Bakit ngayon? Akala ko ba walang sisinuhin, walang sasantuhin ng mga buwakan ng inyo? Paulit-ulit. Nasaan yung salitang walang sasantuhin, walang sisinuhin? Ay bakit ngayon? Lumabas na yung pagiging kawatan itong bangag na ito. Bakit hindi nyo ngayon imbestigahan nyo? Dahil siya ngayon ang nagpapasweldo sa inyo. Ganun ba yun? Ay buwakan ng inang to. Hindi na talaga maintindihan. Grabe. Nagpasasa. Aanhin nyo yung pira na yan, mali-malita na yan. Ay, pinakita na po yung Saldico. Yung mga dineliver dito kay Bangag, pinakita na ni Saldico. Aanhin nyo. Nagsasayang kayo ng pira. Nagwawaldas kayo ng pira palibasa hindi nyo pinagpaguran. At habang nagwawaldas kayo ng pira, siya namang paghihirap at paglalangoy sa kahirapan itong mga kababayan natin na salanta ng bagyo at lindol. Wala pang ang lindol o wala pang ang bagyong dumaan. Marami na po. Sobrang dami na po yung mga naghihirap nating mga kababayan. Nasundan pa ng kalamidad. Di lalong baon na baon itong mga ito. Tapos kayo, nagpapasasa lang kayo sa pera ng bayan. Sana nga lang mabangungutin na kayong lahat. Mamatay na lang kayong lahat para wala na akong gagawin pag nagkita tayo. Ganon din naman ang suma total noon. Kaya dapat nga ipinagdarasal ko na bangungutin na kayong lahat ngayon. Dahil mas matindi yung aabutin yung bangungot sa akin pag nakita ko kayo, nakachimpo ako. Yun lamang masasabi ko sa inyo. Sa lahat po ng mga subscriber ko, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa wala namang kakwenta-kwentang video ko. Pero ang tanging masasabi ko, ingat po kayo lagi. Paalala lang po yung aking maibibigay sa inyo. Lahat ng pag-iingat, mag-iingat kayo dahil mahirap po magkasakit.
Wala pong libre rito, ninanakaw pa, lalo na itong mga nandyan sa DOH. Kawatan din po yan ngayon. PhilHealth, tingnan mo isang senadorang maputla ang bilat ang nagnakaw ng pera ng PhilHealth. Saan pa pupulutin itong mga kababayan natin? Anyway, hanggang dito naman po at sa lahat ng mga subscriber ko, hayaan niyo pong bigkasin ko ang katagang mahal na mahal ko kayong lahat.